Sige. Okay guys, so ngayon, it's early ulit to for Fanboy SEO and nandito kami ngayon. Mag-unbox tayo and magdadissect tayo ng bagong pinakabago ng Magic Commander deck, which is yung Murders at Carlo Manor. And ang bubuksan natin ngayon is yung Deep Blue Sea. So, kung medyo ang background for dito sa and yung tema nila is more murder mystery. So, you're trying to solve a murder in the aforementioned Karlov Mansion or Karlov Manor. Tapos, ang color ng deck na to is green, white, and blue. So, commander deck siya. So, medyo expect na medyo mga mga high impact na mga high impact. And today with me is, as usual, my friend, Mr. Felix. And si Judge. Judgmental. Si Judgmental. Siya ang siya ang aking expert pagdating dito. So, Judge, ano mga initial comments mo about this? Okay. So, ito yung one of the 4 decks or commander decks for Murders at Karlov Manor. Nung release nila, ito kasi medyo unique kasi yung color combination niya. Normally it's called as Bant. From previous set yun yung tinawag sa kanya. Tapos mukhang Merfolk yung character, pero sinabi ni Mark Rosewater na hindi siya Merfolk. So nasad yung mga Merfolk. Akala ko Merfolk nga din. Pero yun, nakalagay naman dito, galing siya from Simi Combine. Siyang detective. Madaming detective yung set. As early mentioned kanina, nagkaroon ng murder mystery doon sa Ravnica. Yun yung lore, yung plane kung nasan yung Karlov Manor o yung tapos yung events na to nangyari after the Phyrexian invasion, which was like a couple of expansions ago. So yun, buksan natin yung deck. Yes, do the honors. So mga hindi familiar, yung Commander format, previously known siya as Elder Dragon Highlander. Isa siyang format na nabuo nila Sheldon Menery, the late Sheldon Menery. Isa siyang level 5 judge. Tapos sila Toby Elliott, parang siya, parang fan games lang ng mga judges during Pro Tour. Tapos more than 10 years ago, in-adapt siya ng WotC, naging official product, naging commander na siya. Yun yung tawag sa kanya. Kaya siya Elder Dragon Highlander kasi before yung mga legendary creatures which can be your commander, pakita ko mamaya yung commander nito. Before yung mga Elder Dragons lang, sila Nicol Bolas, sila Arcade Sabot. Kasi mas maraming color, mas may-utilize mo yung deck. Pakita mo yung So ito yung unboxing niya. Meron siyang mga punch card something dito. Ito yung mga counter na pwede mong gamitin. Actually, bihira ito gamitin ng players. Pero pwede ka rin gumamit ng sarili mong counter. Pwedeng dice or ito. Kung pinanood mo yung last episode namin, alam mo, yun ang pinag-uusapan namin. Yeah. So, ito, si Morska, ano pa rin? Undersea Sleuth. Saan pa-pronounce ko? Undersea Sleuth. Yan. So, yung mana value niya, or yung casting cost niya is 3 colors lang naman siya. Walang other numbers. So, yan lang. So, yung as a commander, yung cards na pwede mong gamitin sa kanya is yung green, white, and blue cards lang. So yun yung distinction ng Tapos ang isa pang distinction ng commander format, 99 cards yung deck, pang 100 yung commander mo. Unless you're playing a partner commander or may background, which is nangyari sa Baldur's Gate, which is meron silang background, additional commander mo siya. Para mas complicated, Hindi naman. Tapos syempre kailangan legendary creature yung commander mo. Tapos ano pa ba? Pwede mag-swap na ibang commander sa commander deck o ito lang talaga? Usually pwede naman. I mean kung may legendary creature ako iba from another okay lang naman. Actually sa deck ng sa mga precon na ito or precon started decks, merong 1 or 2 substitute commander or alternative kung gusto mo. Okay. So yun. Tapos meron tayo tinatawag na command zone. Tapos yung commander is a multiplayer format. 3 to 4. Pag 5, medyo matagal na yung laro. Pero kung gusto nyo, okay, kahit nga 8 kayo, bahala kayo. So, ang titignan natin dito, yung deck itself, tsaka yung mga reprint. Kasi hindi naman siya buong bago. Asan na yung pilas? Nandiyan yata sa gilid eh. Ayan. Asan na? Nawawala yung pilas. Okay.
Nahihirapan tayo. No, hindi, ito dapat yun eh. Okay, wala. Galing. Nandalaban. Ayan. Ayan, so ganyan mag-open ha. Ayun, lumaban pa din. So, Nalaban niya. Ayaw magpabukas. ay pabukas. Yan. Ayan. So, abangan nyo sa mga LGS nyo yung mga upcoming na commander decks. Pero ito nga, for Murderset Carl of Manor, ito yung face commander niya. Basically, siya naka-display kasi. Tapos, sabi niya, you have no maximum hand size. So, normally 7 kasi Yung cards. yung cards in hand. So, pwedeng dumoble kasi may mechanic siya na nag-encourage siya mag-draw ka. Kada turn? Kasi nagawa siya ng clue eh. Yung clue is may ability, may clue tokens dito. Ayan. Sabi ng clue, sacrifice, pay 2, sacrifice this artifact, draw a card. Oh. So, which is part siya ng investigate mechanic. Oo nga, oo. So, di ba, ang clever lang ng part niya. Pero yung investigate, nag-start siya way back in Innistrad pa, yung mechanic na yun. Pero yan, so ito yung display card, or parang yung makapal na version ng ano. Pwede mo siya gamitin, or collect mo, okay lang. So ito si Morska. Yun yung actual. Ito yung actual card niya. Yan. So foil version siya. Based dun sa last data ng EDH Rec, yun yung parang database ng mga commander ano. Siya yung second popular daw dun sa based on the number of cards, number of decks uploaded. Oh, siya yung sunod. okay. Sunod kay Mirko Voss, pero yun talaga sobrang kakaiba yung deck nun. Ito yung si Scooby-Doo. Oo nga no. Scooby-Doo. Si Sofia, siya yung secondary commander. Usually yung mga deck, itong pre-constructed deck, usually built siya for the face commander. Pero if you want, you can use this. Yung swappable. Is this the first time that this happened or pwedeng... Laging ganun. Lagi siyang may alternative. So, yun. Actually, yung funny dito kasi naglabas sila ng Secret Lair Cats and Dogs before na-reveal tong mga to. So, nag-leak na. Nag-leak na. Parang, hindi kasi interesting na may bagong dog na out of color dun sa Secret Lair na, ano yan eh, parang Cats and Dog buong Secret Lair deck yun. Parang nasa 10,000 yata yung pre-order yun sa... Wow! Pero yung mga special art, gano'n. So yun, ito yung mga, some of the new cards. Ang isang comment lang sa quality ng ng Carl of Manor. Kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung kita sa camera eh. Pero yan, yung set symbol niya, dapat yan ay gold. Kasi ito ay rare card. Pero sa kanya, black eh. Oo nga. Diba? Oo. So nag-create siya ng confusion ng onte kasi akala ng mga pauper players, yung pauper kasi is all commons format. So nung nag-base sila dun sa akala nila legal yung card sa format na yun. Na-missed yung yung indicator dito na rare siya. So whose fault is it? Wala. Huwag natin investigate. Huwag natin investigate, may murder eh. Pero, ay baka man ng YouTube yung yung word na. Pero, may something sa Carl of Manor. Pero yun, like for this card, sabi niya, enters the battlefield, investigate twice. So yun nga, yung mechanic ni Commander na paggawa ng clue. Kasi yung isa pang ability ni Commander, both sa wala kang hand size, upkeep mo, mag-investigate ka, so gagawa ka ng clue token. So kung mag-investigate ka twice, so dagdag token sa kanya yun. Tapos whenever you draw a card, your second card each turn, so tatlo usually yung kalaban mo eh. So buo sa turn mo, pwede siyang lumaki. May plus 1 counter ka. 2+1+1 counters for each second draw na gagawin mo. Okay. So medyo nga talaga siya, high impact din yung character niya. Pag nilaban mo siya, hindi siya basta-basta pitik-lock. Tsaka, pag sa casual, kasi yung commander sobrang laki niya, may casual tsaka may competitive din. Pero usually sa casual side ng commander, karamihan ng decks built around the commander. Okay. May mga competitive kasi na hindi siya masyado pinapansin na kumaga color na lang. Nandun lang siya for the sake of for the colors extra lang. Pero tulad ito, for casual deck, malakas to si Morska. And highly advised na siya yung gamitin kasi iba yung gusto mangyari ni Sofia na may kasamang Scooby-Doo. Ni Scooby-Doo. So ayan si Merchant of Truth. Actually malakas to. As a card, okay siya. Hindi ganun kataas yung value pero okay to. Whenever not token teacher control dice, investigate.
So, again, adding May clue na clues. naman, oo. Tapos, yung sabi dito, clues you control have exalted. Yung exalted is a triggered ability na when one of your creature attacks alone, magkakaroon siya ng +1/+1 for each exalted. Okay. So, kung meron ka, until end of turn lang yun. So, pag nag-swing ka, let's say si Merchant of Truth nag-swing, tapos mag-isa siya, let's say meron kang 5 na clues. So, +5/+5. +5. So, Kung kung hindi mo, doble talaga yung clues mo. kung hindi mo ipang-sacrifice, Iyan mo siya, stack mo siya. dadami yung pump sa kanya, di ba? So, ito, another new card from the set. So, i-browse na natin yung iba pang new cards. Kasi iba naman dito, hindi naman ganun yung casting na. Pero, ito. May emphasis siya dun sa whenever you draw a second card each turn. Which is yung gustong Which is gawin ni wow, Morska. So, synergistic siya. Di ba? It's built around, ito yung prime example, it's built around working on the commander. Tsaka, nagsimula yung commander, I mean, as the years go by, and kasi ngayon, simula nung Kaldheim, naging every set may bagong commander na eh. Dati once a year lang. Pero the good thing about that naman is yung quality ng deck itself. Maganda na. Kung playable na. May binili ako commander deck before, parang yung second edition, second release na yung commander product, halos 70% ng deck nilist ko. Kasi hindi bagay sa commander na nandun na gusto kong gamitin. Pero ito ngayon, kasi ngayon, synergistic na yung ano. Mas madali nang gamitin si Morska for that. Gusto ko lang i-highlight si Benny Brax, isa sa mga reprint. Ang usual problem sa reprints, pag na-reprint siya, syempre bababa yung value. So, I believe nasa $5 na lang ito ngayon. Pero before, nasa mga 12, 14 to. Nung na-spoil to before, sa Streets of New Capenna, nag-order ako nung isang deck, nakala ko nandun siya, based on the color. Doon nag-start yung may mga exclusive cards sa isang collector booster na hindi ko binasa yung update na yun. So, bali ako na in-order. Wala siya doon. Dapat lang siya sa packs. So, technically, ito yung first reprint ni Benny Brax na available siya. Na hindi mo siya kailangang i-pull. So, galing siya sa New Capenna? Galing siya sa Streets of New Capenna. And last to para sa mga token decks kasi nagawa lang yung clue sa token kasi. Sabi ni Benny Brax at the beginning of each end step, if you created a token this turn, draw a card. So kahit hindi mo gamitin yung clue as a draw, since na-create ka ng clue kay Morska o sa ibang investigate effect mo, magdodraw kay Benny Brax. So malakas sa gamitin yung niya. Farewell. Medyo mahal to before, pero ngayon hindi na masyado kasi nga nakailang reprint na. Parang $5 lang din siya ngayon. Before, how much was it nung lumabas? Mahal to eh. 10. 10, yun. Tsaka gamit siya sa kasi sa constructed before, di ba? Until now. Yung mga ibang format like modern, ganun. So, ito kasi yung best board wipe sa Commander. Ito rin yung pinakagusto ko kasi meron, yung ginagawa niya is exile. Hindi na dinedestroy. May mga tinatawag na may mga dice trigger na ang deck nila is aristocrats ang tawag. So pag in-exile mo yun, hindi siya ma-destroy. So hindi siya gagana, hindi trigger. Hindi na siya magana. Kaya mas gusto ko itong farewell. Tsaka kung may mga ka na magagamit eh. So fumigate, another removal. Pero ito reprint to. Ito mga reprint yan. Iwala natin yung mga ito. Yan. Ito new cards itong mga ito. New cards. Ito organic extinction. Good board belt din to. Hindi siya mahal na card pero sobrang useful nito kasi meron siyang improvise na yung artifacts mo can help cast the spell. Is circulating clues na artifacts can reduce the cost. Destroy all non-artifact creatures. Dito sa deck na to baka hindi masyado mag-matter yung non-artifact creatures part pero yung pag-reduce mo ng cost yun ang maganda, yun ang effective. Yes. So, ayan, another investigate card. So, yung investigate mechanic talagang pinakita nila. Itong mga next cards or ibang cards pa dito, papakita dito yung utilization ng second draw effect niya ni Morska, yung trigger niya tulad nito ni Alandra. Yan. Si Alandra lumabas to nung jump start, most recent jump start last year. Last year.
Tapos sabi niya, whenever you draw your second card, each turn, create a 2/2 blue Drake creature. Okay. Creature. O, diba? So, nag-draw ka na second turn sa clue mo, gumawa ka pa ng, diba, ng 2/2. So, okay to. So, yan. Another investigate card. I believe sa Innistrad lumabas ng card na to. Sino may art niyan? Ganda nga eh. Diba? Tapos, another investigate card. Ito lumabas na sa War of the Spark. Finale cycle. Tapos, ito Kappa Cannoneer, lumabas to sa reprint to from Nihon Kamigawa Dynasty. Nihon, basta yun. Yung last Kamigawa na ano, ginagamit siya sa Legacy na format. Synergistic naman siya sa mga artifacts. Pero kung gagamitin ko yung deck na to, isa to sa mga i-out ko. Yan ang ano mo. Yun pala, discuss natin mamaya. Ano yung consideration ng pag-out, gano'n. Ito, ay, may win the game, ano siya. Factor. Ayan na. Pag meron ka ng, kasi yung artifact mo, i-enchant mo siya. As pag meron ka ng 8 or more copies of the same name, you win the game. You win the game. So, win the game option siya. Ano pa yung bago dyan? Yan. Print to. I-out ko rin to. Ito ang malakas na Shimmer Dragon. Sobrang bumaba lang yung presyo nito, pero sobrang lakas niyan. Yung hardcore pa ako, Dragons yung kinukulit ko na ano din. That is one of the most iconic fantasy creatures talaga. Diba? I mean, dragons, elves, demons, and all. Angels, syempre. Hello, matter. Bawal. So, Teferi's Insight. At Ageless Insight. Replacement effect lang siya for draws. Teferi? Buhay pa na si Teferi? Yeah, buhay pa si Teferi. Actually, yung sa last, yung invasion, na yung Zalfir, yung naka-facing before, napunta siya doon, tapos sumama yung Zalfir sa laban versus sa Ravnica, sa Firex siya. So, tumulong. Sobrang ni Teferi talaga. Tezzeret, andito siya gawa nung ayan, i-reduce na yung Planeswalker siya. I-reduce na yung activate ability ng clue mo. Ay, ng artifacts mo. Yung clue kasi is artifact, tas with 2 to activate. So, magiging libre yung una. Ayan. So, medyo may synergy siya ng medyo light lang. So, Thought Monitor. Yung affinity, nababawasan yung mana value niya depending on the number of artifacts controlled. So pwede siyang maging 1 to cast lang. Depende sa dami ng clues mo. So 1 to cast, draw 2, tapos may creature ka. Papasok na naman yung papasok na naman yung mga clues na draw mo kaya may Morse ka. Tapos ito, Hornet Queen, ito, malakas to pero ito yung isa sa mga inaalis talaga kasi wala siyang synergy dun sa either of the commander. May value ba siya? Malakas siya na card. I mean, siguro kung kailangan ko mag-alis ng 10 cards, ito yung pang 10. Pang 10? Parang nag-aalangan ka na ilabas yan. Naaalisin ko ba ito? Kasi defensive card to eh. Kasi gagawa siya ng 4 na 1/1 na insect. The flying kasi may death touch. Oo nga, pwede. So kahit gano'n kalaki yung block ng 1/1, trade off, lamang ako kasi okay na matay sa akin. Tsaka hindi ka nabukasan ng buhay eh. Ito, naging commander ko to before si Jorel. Pero for fun lang. Pero nagtitrigger siya dun sa mga draw. Gagawa siya ng gagawa siya ng draw second card. So same kay Morse ka, titignan niyo yung second draw mo each turn, tapos gagawa siya naman ng 2/2 cat token. So nagkakaroon siya ng mga defense na Dumadami yung mga creature cards mo sa table. So mas mahirap kang pasukin ng attack ng damage na life mo. Tsaka mas may offensive ka, di ba? Pag tinap mo sabay-sabay yan, magkailan din yan. Tsaka, hindi pala. Sa mga dog kasi ito si Sofia. So, ito, food token. Sa Streets of New Capena yan. Tapos, Tireless Travel, isa pa sa mga lapekto na reprint to. Para nasa mga $3 lang to. Pero malakas sa deck na to. Noon, how much? Parang may nakita ko before na nasa mga 8, 9 to. Adrix and New, and Nev Twincaster. First printed sa Strixhaven. Yung mga medias, yung mga school. Yan. So, ang maganda dito sa card na to, if one or more tokens would be created under your control, twice that many. So, pag nag-investigate ka once, imbis na isang clue, dalawa na. Dalawa na. So, yun.
Si, anong tamang pronounce ito, man? Chulain, Teller of Tales. Yung name niya. Chulain, Chulain, di ba? Chulain. So may sabi sa akin natin, ano, Cullen daw. Pwede, pero Chulain ang ano eh. Pero sabi ko, hindi. Basta yun, kami. Sabi, fantasy character yun. Kahit ano sabihin ko Kahit dyan, ano yan. tama yan. Pero ito, this was first release sa Eldraine nung pinapauso pa nila yung Brawl format. Brawl is Commander na standard set. Standard cards lang yung legal. Sobrang lakas tong card na to. If gagamitin nyo yung deck na to, I suggest ilagay nyo sa 99. Kasi pag sobrang lakas ng commander mo, lagi namamatay din eh. Lagi yung ano, May target siya. eh. Pero malakas to card na to. Tsaka si Adrix. So some of the other reprints, isa pa to. Sabi, the first time you would create one or more tokens. So, Instead choose a creature other than Essex Fractal Blue to create that many tokens. pinaparami lang niya, di ba? So, yun. Paramihan talaga ng ano. Tapos nakabase rin yan sa draw mo ng ano, ng token. Ito namang ibang legendary creatures na sumusunod. Hindi nyo siya magagamit as commander kasi dalawa lang kulay nila for the deck. For the deck. Pero of course you can use Standard it for some standard other format. decks. Ito, malakas tong card ito. Nagulat niya ako na sa precon to. Nilagay lang nila sa Kasi pre. sobrang lakas ito, man. Sobrang salty itong card na to. Kasi tama, can be countered siya. Sa beginning of your upkeep, sa turn magagawa lang 3-3 na blue serpent. Tapos, sacrifice another serpent. Mamimili ka dito. Oh. So, pwede siya maging indestructible. Basta may pang-sacrifice ka na serpent. Oo. Pwede siya basta mamamatay. So mag-invest ka lang muna nila pag mo lang siya, tapos Oo. gamitin mo lang yung ability niya, tapos saka mo siya hahatawin ng gamit ng ano. Ang lakas eh. Masyado siya malakas. 6-6 pa. Some other notable cards. Hindi naman masyado notable pero elf kasi kaya mapakita ko. Pero malakas to, Sylvala. I believe sa first lumabas to sa Conspiracy. Yan. Weird draft set. Yan, Conspiracy. Ito yung Academy Manufacturer, sobrang lakas ito sa deck na to. For this commander deck. For this deck, actually yung mga deck na may nagawa na either clue, food, or treasure. Effective. Kasi kung nagawa ka lang, let's say for this deck, gagawa ka ng clue. Sabi niya, if you would create a clue, food or whatever, instead create one of each. Tatlo agad. So lakas niya, Oo. di ba? Sobrang value. Yun. Sa mga ganitong deck, kung clue, food, or treasure deck ka, kailangan may ganito ka. So it's a good include dun sa deck. Kasi kung wala, baka pumalo yung price nito. Oo. Ito, good card din to. Hindi siya pricey card, pero for casual decks, okay to. Yan. Kasi draw to eh. Kumbaga, draw card, pag nagawa ka ng treasure, ay ng token, yung clues mo are token eh. So, additional draw outlet siya. So, yan. Some other notable, ito po, reprints na to eh. Ang pinaka-common na feedback ng mga tao sa mga commander decks is yung mana base. Kasi, Iba eh. tsaka ano, ayun tama. Sabi niya, enters the battlefield top. Puro ganun. Pero maganda kasi ito, para pakita ko lang sa inyo. Cycling line kasi to, so kung hindi mo siya ipi-play, let's say pwede mo siya ipandraw, sabi cycling ability siya. Pero yung iba, ano ito lang. Kanya-kanya abilities din sila, no? Ito, tulad nito, Temple of Enlightenment. Ilan ang lands ng commander deck? Yung Hindi deck- siya basic eh, no? Yung mga ano. Kasi sa commander, di ba one copies lang each? Bukod sa mga basic lands, yung basic lands you can have as many as you want. Pero since 3 colors to, you would want it to be balanced, di ba? So, ako personally, nag-start ako lagi sa 37. Yun. Sa mga personal decks ko, 37. Tapos I check lang kung kaya ko siyang bawasan or not. Or dagdagan pa, depende sa commander ko. Sa push mo. Pero is it ideal to bring 99 dun sa pag naglaban? Commander versus commander deck kayo. Or commander deck style naman talaga. So magdadala ka ng 99 na ano, okay lang yun. Dali mo to, 99 cards ang dadalhin mo, okay lang yun. Kailangan 99. 99 talaga. Kailangan 99. Para maging, maging technically legal na commander deck. So yun yung minimum niya if may isa kang legendary creature or 98 kung may partner na or background. Yun. So yan, mga temple cards, ang bagal niyan comes into play tap.
So, yan, next and next face mo pa yan, tap yan para magamit mo. Yan, daming ganun doon sa deck. Daming ganun. So, ang question nila is, ba't hindi ilagay yung mga battle bond lands na built for commander? Kahit wag na yung shock lands eh. Kasi medyo valuable yung mga yun. Pero if you add shock lands, mas magiging ano siya, mas ma-appreciate siya ng players. So, kung may better mana base, yung any commander decks, hindi lang ito. Pero sobrang lakas ng sentiment nun dun sa Commander Masters. Pero again, sobrang mahal kasi nun. Pero kung itong deck na to, let's say mas better yung ano niya, yung land base niya, like yung Lord of the Rings na Commander decks, sobrang mas playable nito. If you're gonna play it out of the box, sorry, okay na siya. Kumbaga sa mga casual pods or mga tipong power level 5, 6 ganun. Pero yung talagang tuned na deck na, magiging problem nito yung mana base kasi nakahiga lagi yung lupa mo. Oo, at saka isa pa, ang ano nito, medyo anti-new player friendly siya kasi ano eh, paglapag mo, majority ng mga lands, mga tempo, nakatap. So, matagal bago ma-enjoy yung mga nilalapag mo. Which is weird kasi yung commander decks was, kumbaga yung product nila, is the product nila for new players, diba? So, kung ganun yung ano, kailangan natin baguhin yung mana base. Is this a handicap na nilagay nila intentionally or I believe ang reason doon is yung reprint equity na tinatawag ng ibang creators kasi may mga cards doon yan, mga shocklands ginamit sa Ravnica remastered. May ano kasi sila eh, may attract sa tao na uy, may shocklands yung set, bili tayo. Mas bumaba na yung mga shocklands. Kasi even yung Clue edition, may random shocklands doon na isa. Just for the lulz, just for the hell of it. Because it's from Ravnica, so they can use that. And yung art, medyo may murder something dun sa or something dun sa kailangan investigate. Pero I don't think na kung wala yung I think na kung wala yung shocklands dun, hindi siya magkakaroon ng pull outside of people who plays Clue and Magic. Diba? Kasi may bibili ka ng let's say 2,500 to 3,000 product na hindi mo alam kung may balik sa pera mo. Pero may shocklands ka, na baka that pays, kasi foil yun eh. That may pay half of the product. So, yun yung ano niya. So yun, so commander, ito yung mga staple na ano, Swords to Plowshares, removal. Kailangan may removal ka. Spot removals. Tapos, ito mga treasure creation na lang to eh. Sa mga staple cards, Arcane Signet. Nung lumabas si Colin Tulane o ano man, itong card na to was only available dun sa Brawl decks. Sobrang mahal niya. Kasi yung Commander players wants to have a copy, pero dun lang siya nabibili na. So bibili pa sila ng ano para sa Brawl deck para dyan. Pero ano to eh, sobrang dalas nila na reprint, pero nag-range pa rin sa mga 50 to 100 sometimes. Dollars? Hindi, peso. Pero kasi gamit sa lahat ng Commander. Kasi kung sa precon mo lang siya makukuha, sobrang limited. Kahit pag bumuo ng maraming players sa ibang deck na hindi precon, kailangan na ng supply nito, diba? So, yun. So, mga Signet, Sol Ring, na ilang reprint na pero hindi bumababa basta-basta. Kasi nga, same as Arcane Signet, kailangan siya ng lahat na ano. Ang good reprints ng ganito is yung mga Talisman. Good siya for new players kasi sobrang useful itong mga card ramp na to, yung mga Talisman. Yung Signet nandun din eh, pero ito lang pinapakita ko. So, yun. As far as the mana base, I mean, okay naman siya, bukod nga sa mga top lands. It's playable. Ito si Scooby-Doo, pero parang niya tiny. Scooby-Doo nga. Scooby-Doo. Oo nga. Kasi actually, tuwa-tuwa ko kay Sophia. Just to show you people. Scared muna. So, sabi niya, ito sa bagay gagawa ka ng ano, ng Scooby-Doo. Tapos, sacrifice an artifact, token, so yung clue, pag sinarifice mo sila, o i-activate mo dito, lahat ng dog mo magkakaroon ng +1/+1. May dog counter ka, may dog kang... mas tiny. Oo. Whenever a dog you control this combat damage to a player, gagawa siya ng food. So, gawa ka ng Scooby Snacks. Bigyan mo siya ng treats. sobrang tonto ako dito kay Tiny tsaka kay Sophia. Bakit naman eh? More dun kay Morska. Pero mas may support card si Morska. Pero mas cute nakakatuwa to si ano. yung element ng gameplay niya.
Yan. Tsaka maganda dito kay Sophia Dog Detective. Kasi nga off-color siya dun kay Rin and Siri na red, white, and green. Oo. Na nandun yung cats and dogs. Kung gusto mo mag-iba ng kulay, may option Meron ka dito. So ito yung mga tokens that you can use. Kung ako, let's say, kung ako itutuloy ko to, sabi ko nga may mga cards akong aalisin. Na if I play Morse ka, yun, aalisin ko yung Hornet Queen. Oo. Kumbaga, ifo-focus ko yung yung investigate mechanic niya. Kasi casual game naman eh. So detective to, gusto ko mag-investigate, gusto ko ng clue. So gusto ko yung flavor niya. Tapos, ang recommendation ko sa lahat ng, let's say mag-start ka ng commander, let's say babalik ka sa Magic, gusto mo mag-commander, or new player ka talaga, pick a deck na resonates to you, at huwag mo munang baguhin. Stick Mo, kumbaga, laruin mo muna siya kasi the way that the community evolve, yung commander community evolve, sobrang dami niya may casual, may competitive, di ba? So, pag competitive ka, may mga baraha dyan na talagang staple, na talagang mahal. At ang mahirap doon, paano pag di pala yun yung gusto mong experience? Sayang yung pera. Ibang gameplay ang gusto mo palang mangyari. Sayang yung pera eh, di ba? So, alamin mo muna yung definition of fun for you for commander. Yun yung big thing sa akin. If you think that you'd like to play competitive or casual, ikaw bahala. You can update this, let's say, dagdag ka ng 2,000 pa to make the deck more playable if you want. More outside of the commander format, no? Kumbaga gusto mo siya makasabay sa iba na deck, yun niya kailangan baguhin kasi yung mana base niya. Yun yung unang-una. Pero aside from that, may mga cards na mapapaganda pa sa kanya na para ma-maximize mo yung pag-investigate, second draw, mga ganon. Kasi impressed din ako na yung sa tema nila ngayon kasi sa murder o ibang level yung nila ngayon. Hindi katulad dati parang generic lang. Talaga may clues talaga eh. Saka interesting siya, kumbaga ang weird kasi sa I mean for the rest of the Magic community, I mean kung meron siyang ibang reaction doon sa Murders at Card of Manor na set. Na ang sa akin kasi if it's something new, it's interesting eh, di ba? Kumbaga it's a different take on what we're used to. It doesn't mean it's wrong, di ba? It's just new and fresh flavor lang para sa So, yun, sana mas maging receptive tayo sa ganun. Kasi sobrang iba na yung path ng game eh. How is the local community, accepting etong bagong expansion na to? As far as this local community sa Madcap, okay naman kasi commander player base yung dito eh. Yung sinabi ko lang is more on the feedback ng iba sa mga content creators, mga ganun, na bumababa daw yung value, etc. Hindi naman. Tsaka, by the way, visit Madcap. Saan ang Madcap? San Pedro, Laguna. Yes, so if you're in the area, visit us. Wala sa Laguna kayo, nasa Muntinlupa na naman kayo, visit kayo dito, and welcome naman. Minsan napuno lang eh, minsan napupuno lang. Pero okay lang. Dito kami ito na rin pwesto namin nag-record sa taas eh. Pero so meron kayo Kung gusto nyo ng commander format, Saturday. Thursday to Saturday, madaming players dito. So, hindi ko maalala kung anong set. Sorry, pero nagkaroon sila ng collector booster sampler. Ito yun. So, sana maganda yung makuha natin dito. Random naman yan eh, no? Random. So, ito yung pumatay sa akin ng PR. ng pre-release. Visit na visit ako dito. Yan, pero malakas to. So, si Ezream. Saka iba yung art niya. Ang tawag, parang ledger something. Kalimutan ko. Maganda yung close-up. Pag kinose-up mo yung card, maganda yung itsura niya. Maganda yung typeface. Iba yung niya. Special treatment. Parang ledger nga yata. Tapos parang, hindi, dossier. Something sa mga detective na dossier. Okay. Tama ba yung pronounce ko? Dossier, yun. So yun, ito yung card treatment niya. Yan. Parang nilalagay na file sa folder. Siya yung head detective nung detective agency sa Ravnica ngayon. Yan. Tapos ito yung isa pang card treatment ng Ravnica. Ito gusto ko yung treatment na to. Hindi ko namin tawag. Pero yan, gusto ko itong card treatment na to. Ang ganda nga naman. Ang ganda, diba? So yun. Foil eh. Foil siya, foil. Foil ba? Pero ang ganda ng glossy ng niya, no? So yun.
Doon sa 4 decks ng Murders at Carlo Manor, kasi meron yung blue-black, ito, yung Bant. Tapos yung face-off, yung Naya. Ay, then the disguise yung tawag. Basta nakalimutan ko yung isa. I think this is one of the most playable one out of the box. Kasi hindi siya ganun ka-complex eh. Unlike yung Naya yung Naya kasi face-down creatures. Okay. Kailangan mo siyang i-track talaga. Yung isa... Ano yung isa? Nalimutan ko. Pero yung blue-black kasi, ano naman siya, reanimator. Which goes way back yung stand yung reanimate. Medyo horror themed yata yun eh. Hindi naman. Medyo bringing back to the mga halimaw. Mga ayaw ng mga magulang namin nung bata pa kami. Kaya ayaw ng mga madre. Yan. Tapos, I still highly recommend Commander products sa mga new players or although medyo mas complex na ng pa-complex. And how much what's the difference in terms of price? Anong mas mahal? Bumili ng pre-constructed deck na regular or commander deck? Kasi if you build a commander deck on yung ikaw yung nag-design, well, ang good thing nun is you can tweak the budget kung hanggang saan mo siya gusto. And let's say yung play group mo, let's say they play $100, $50 commander, then you can ano mo siya, kumbaga protect mo yung budget mo on that particular level. Pag bumili ka ng commander deck, usually pre-order price niyan, hindi nga siya nabibili ng isa usually eh. Usually by set yan. So let's say bibili ka mga 10,000 ganun for the set or 2,500 kung apat yung maghahati. So ang maganda sa personalized, I mean, own taste mo yun, di ba? Ito, may starting point ka. So, whichever is, depende sa preference mo eh. Pero ako kasi, I used to buy one commander deck per expansion. Dati once a year lang eh, kasi ngayon per expansion eh. Kasi dalas na eh. Kasi ang dami eh, tsaka ang dami mong mga must-haves eh. Oo, isa pa yun. Tsaka sobrang lawak ng format, sobrang niya. Ano ito, please explain to the new people what is this. Okay. Kasama to sa deck, sa box. Ito yung deck box nito. Yan. Ito yung life counter. Kaya sa Game of Commander, we start at 40 life. Hindi 20 kasi 42. So, 40 life. And pwede kang matalo by the commander dealing combat damage to you, 21 commander damage. So, ito, yan. Isa siyang deck box. Yan, deck box na siya. Yan. Ang art niya. Pag na-sleeve to, kasya pa din. Kasya pa. Even with the, with the counter. With the counter. Inisip ko yung fourth deck eh. Hindi mo. Anyway. Ayun nga. So, closing remarks, boss. Boss Judge. How is this in a scale of 1 to 5, 5 being the highest? Ano mo dito sa deck? Sa deck. Sa deck itself, I'll give it a 4. Kasi I believe it's playable outside of the box. Upgrade aside, okay na yun eh. Kumbaga, yung playability niya, yung room niya for tweaking or for updating, malaki eh. So, yun, maganda siya. It's a good pickup. Hindi siya ganun ka-complex tulad nung Revenant something, ng blue-black na. At nung face-off commander. So, last pa. Ano yung play boost na component na yun yung sinabi nila bago dito eh. Yung play booster, it depends sa store kung magkano siya, around 250 to 300 yata, yung per pack. Okay. Ang difference niya, it's draftable. Basically, pwede mo siya, yung draft kasi is you open the packs, pag may draft event, bigyan kayo ng 3 packs, tapos you can draft that sabay-sabay kayo. Ilan naman yung packs? 10? 15? 15, okay. Pero alam ko 14 draftable cards kasi may insert doon. Ang difference lang ngayon, kasi from last set until Lost Caverns of Ixalan, meron tayong tinatawag na set booster. Okay. And draft booster. So, by bringing the best of both worlds, yun play siya. Booster. Kasi meron siyang slots for guest cards. Okay, meron siya iba't ibang treatment. So, in a normal pack, dapat isa lang yung magiging rare mo. Okay. Sa play booster, pwede kang magkaroon ng 3. Kaya yung mga ibang treatment, yung mga guest cards and foil,
So, 3 to 6 daw. So, Ano ka rin So ang maganda doon, if you're collecting, kasi before, ang sabi, if you'd like to play the set, kumbaga, draft mo siya, draft booster dapat. Kasi it was built for that eh. If you're into collecting, it's either you buy yung more expensive one, which is yung collector boosters, or yung set booster. Ngayon, ang mga sa play booster, you can buy it to collect the cards, open it and get the singles, or play it as a draft set. So, maganda siya. Yun. So yun lang yun, kasi parang very new component siya. So at least very clear na yun. And in closing, boss judge, please invite them and saan kanila mahahanap. Yun, so you can find me here. Dito sa Madcap Gaming, usually every weekends. You can also check my page, Pinoy Plays Soccer. And I follow niya siya. Encourage you guys to first follow Fanboy SEO. Ito na yung follow niyo. And support your local game store. Sobrang laking bagay nun. Help the store keep the lights open. So, buy packs, buy any of their products. Can you safely say na every city or at least every part of Metro Manila meron? Hindi. For Metro Manila, I believe so. Every Although hindi ako updated sa Wizards Play Network kung ano yung meron. Pero marami. And also, one thing to add pala, plug ko na rin yung... nagpa-plug. Go lang. Regional Finals, round 3, basta Season 2. Regional Finals, that's for Southeast Asia. Mangyayari siya sa Philippines, sa Vira Mall, I believe sa May. Punta na naman tayo ng magkikita na lang tayo sa Vira Mall. Sa mga regional qualifiers, yun yung gusto ko sabihin pala. How hard is it to, get in? Or how hard is it to win ang mga pasok? Mahirap. Kailangan mo mag-finish ng top 2 to qualify. Pag you finish one of the top 2 players of the event, let's say maglaro ka sa upcoming Davao yung ngayong weekend sa Davao. So mag-qualify ka doon, then you get the chance to play and be invited to the finals. Yun nga yung sa Vira Mall. And then after you win that, where do you go? Hindi ko matandaan, pero pro tour yung kasunod dun eh. So, yung mga nag-qualify, like ngayon ongoing yung, we're recording this, ongoing yung MagicCon sa Chicago. May pro tour Chicago doon. So, yung mga nag-qualify from the various regions, pwede na naglaro sila doon. Ayun. So, yung mga pro players dyan, competitive dyan, yan. Para sa inyo yan. Yun. So guys, again, just to wrap it up, the new deck or the new expansion Murder at Karlov Manor is now out in stores. Is it? It is. As of recording, it's available on stores, and we just unwrapped and unboxed the Deep Blue Sea, which is green, white, and blue deck, and it's also available in your local stores. Meron ba sa Shopee? I wanted to check. Sorry, ang dami kong injection, pero meron ba? I believe so, may mga nagbenta sa Shopee. Magbibenta sa Shopee. So, pero here, kung dito ka sa South, visit us at Madcap Gaming here, nandito sa San Pedro, malapit sa Manok. And malapit sa Manok. If you're a Saudi, you know what I'm talking about, diba? So yun guys, thanks for watching. Thank you, Felix. Thank you. And next episode again, inihintay na namin yung susunod na expansion kung kailan darating. Kaya Thunders of Outlaw, basta Outlaw Junction. Ito yung yung Western something. Western. Oh yun, interesting. Thunders of Outlaw Junction. So, Magic and Wizard of the Coast, hinihintay na namin yan. Baka naman ulit. Anyway guys, thanks for watching. I hope you could like and subscribe, and see you in the next video. Bye!